Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. And this is Mei Chang Ame from Japan. Aries Kabayan, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng pusong yung mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan, ng iyong energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makuha ko lang yung energy, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat sa mga personal reading Kung gusto nyo na personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me, okay? And syempre, this is a general reading. Kuhanin mo lang ang sa'yo, itapon ang hindi naman para sa'yo. Tandaan nyo, this is a general reading. Hindi ito personal reading mo, okay? Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng nalapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Maaring related sa work, life, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Ipasok mo ang sarili mo. Use your own intuition, lawakan ng isipan, no, at intindihing maigi ang ating reading. Okay, Aries. We have the dog barking. Advice from a friend. Ayan, baka kailangan mo ng advice galing sa iyong mga friends o close relationship, medyo makinig tayo, yan. Or kung kinakailangan mo ng advice, why not, humingi ka sa kanila ng good advice. We have the 3, affair with your family. Ayan, siguro importante talaga sa iyo ang iyong family. Lahat naman tayo importante sa atin ng family. Ayan. Kumbaga, this is a 3 kasi, kumbaga, nasa sayo kung gusto mong magbunga o lumago ito, no? Nakita ko to. Pinaka parang close to your family, ganyan. Para mag-growth, yun nakita ko. We have the kill and get back to the basic. Okay, kumbaga, siguro there's something happening when it comes to your family o mga karelasyon mo, ganyan. Siguro, it's okay lang naman kung babalik tayo mula sa umpisa, no? Magpakababa tayo, kumbaga, kapag sa trabaho nga, di ba, mag-iuna tayo sa mababa, going towards sa pataas or to success, no? So, nakita ko dito. And we have the moon changes in your life. Yeah, may mga changes na mga magaganap sa buhay mo. Yeah, para siyang siguro ang nakita ko dito shifting, no? O kaya may mga lungkot, may mga problema kasi kung nakita ko dito sa muna to, parang there's a dark siguro yung mga problema mo or may mga dinagdadaanan ka problema, siguro there's something happening na baka matapos na yun. Pero if ever naman na nagkakaroon ka ng problem with it comes to a relationship, lalo na sa iyong family, or may lungkot, may mga pinagdadaanan kang problema, siguro this is the time to go, na talagang mag-start ka from the basic, no, kung gusto mo and get advice, no, sa iyong mga friendship or close friends. We have the younger woman and the fair woman. Oh my God. Alam mo, Aries, ang naaano ko sa iyo talaga, always ako nagre-read sa iyo, 2% palagi, di ba? Kung babalikan mo yung mga reading ko, 2% palagi or 2 energy palagi ang nababasok sa'yo. And we have the younger woman. Either ikaw is may kadil na mas bata sa'yo, ganyan, or lalaki man, or kung lalaki ka, siguro mas may kadil ka na mas bata sa'yo, no? Yan. Kung sa babae naman, kung sa babae, may kadil ka na mas batang lalaki sa'yo. Yan, no? Ipasok nyo yung sarili nyo, no? Dealing or relationship with a younger woman. Siguro ganun yung iba sa'yo. Younger woman or younger man, no? Nakita ko ito. Dealing or relationship with a woman with a blonde, gray, or white hair. Siguro yung iba sa inyo, ganyan. Ang kadil nyo, no? Yung isa is may dark hair, yung isa is a blonde hair. Yan, baka vice versa to. Yung kadil nyo na isang mas matanda, mas may edad, mas matanda, sorry for the words, siguro siya yung black, tapos yung bata yung black hair, nyo, ha, pero tamo, lumabas talaga two energies talaga ang meron ka, nakadiling, no? And syempre, namatay ang ating mga kandila, no, Aries, I don't know why. Yeah, syempre, Aries, andito ko, tingnan natin si Queen of Swords.
nakita ko sa'yo, ano ba dito? Siguro kayo, marami kayong inalis sa buhay nyo, no? O may inalis na kayo sa buhay nyo. Hala, tatlo to ba? Teka lang ha. Hala, Queen of 8 of Swords and 8 of Swords. Mukhang may gusto kang kausapin or someone want to talk to you. Andito yung andami mong, sa nakita ko sa'yo dito, no? Andami mong tao. Andaming tao ang nakikipag-usap sa'yo. Ang nakikita ko dito. O kinakausap mo. Yan ang nakita ko Yung iba sa inyo siguro may kinat na kayo sa buhay nyo. No? Nandito na kayo sa parte ng buhay nyo na you want to, ano ba to? Gusto nyo nang i-let go o kalimutan yung nakaraan. And you want a new beginning sa buhay mo. Ang nakikita ko dito. And nandun na yung siguro for sa dismay. Siguro mas more na magpo-focus ka ngayon sa sarili mo. No? Mas more na it's time to relax. Kasi siguro ang dami na muna ring nakita o nalaman na revelation o mga katotohanan in the past, and then siguro namulat ka na, no? Kaya gusto mo na siguro ayusin yung sarili. Nakikita ko na magpo-focus ka sa sarili mo and to make a new beginning sa buhay mo. No, handun na yung gusto mo na nakita ko na binalik mo na yung nagkaroon na ng mga leap of faith, yan, handun na yung fresh start po, handun na rin yung trust sa sarili. No? Nakita ko na dismay, magkakaroon ka na ng lakas ng loob. May courage ka na sa sarili. Handun na yung part na umaasa ka na sa mga mabubuting wakas na mangyayari sa buhay mo. Yun ang nakita ko doon. O kaya umaasa ka na sa mga mabubuting kaganapan, no? Nakikita ko dito. Handito na yun sa part na siguro may mga bigla ang makikipag-usap sa'yo or there's a o maaaring ikaw or vice versa to ha, na nakita ko na bigla kang may makakausap o may marireceive kang mail to someone o kaya ikaw yung magme-mail, ano? With 8 hours, 8 o'clock, 8 days, 8 weeks ago man yan o hindi pa nangyayari, baka mangyari in that day, maka-receive ka ng message to someone, no? Ang nakita ko ito, na handito na, nakikita ko sa'yo, Aries, na you have a clear path. Handito nakikita ko na yung mga movement mo, yung mga, tingnan natin, may mga bigla ang mangyayari daw sa'yo, no? Makakaramdam ka na, as in, makakaramdam ka na ng freedom, this May, no? Nakita ko dito, may mga instant opportunities ako nakita dito. Maaari may instant kang may makilala or makipag-communicate sa'yo, no? Hando na yun sa part na you are looking to the future and gusto mo na talaga ng, kumbaga ayaw mo ng masayangan ng oras. Yan. Kumbaga sa'yo is time is gold. Diba? Tingnan natin. Pero sa nakikita ko sa inyo, yung iba, hindi all of you, yung iba na oo, I want a new beginning. Oo, gusto ko na ng bagong buhay. Pero nahandun pa rin sa part na naiisip mo na minsan nagmumuni-muni ka na lang. Handun yung sa part na kailangan ba? Kailangan ko na bang i-withdraw? Kailangan ko na bang umurong? Or iba dito, kailangan ko na bang mag-retire? Kanya. May mga ganun kayong scenario No, handun yung nakikita ko yung pagiging patient mo when it comes to waiting for sa tamang destination mo sa buhay. No? Nakita ko naman na maaring may mga gumagabay sa'yo o baka kailangan mo talaga ng advice with it comes to your friendship, baka nga may problema ka with it comes sa two-person na relationship mo na iniisip mo, ganyan, or sa family mo, no? Sa nakita ko dito. Meron kang gustong i-withdraw sa buhay mo, no? May mga sinisiyasat ka, naghahanap ka ng mga katotohanan kasi sa sarili mo kung anong mga dapat mong gawin, anong mga dapat mong hakbang, no? Yung iniisip mo siguro, dapat ko ba siyang kausapin? O yung parang handun yung nakikita ko yung pagiging weak mo, yung pagiging mahina mo sa ngayon. May nakita ka na sa sarili mo. May nakita ka na sa sarili mo na katotohanan Yun ang nakita ko. Mayroon ka nang
nabunyag, nakatotohanan when it comes to yourself o when it comes to mga paligid mo. Handoon, nakita ko na drain ka. Nakita ko na burnout ka. Gusto mo na ng pag-aayos o pagkakaisa. Gusto mo nang masolusyonan lahat ng mga nangyari sa buhay. Oo, handoon, siguro you admit na, okay, fine, talunan ako. Fine, okay, ayoko na makipag-away, ayoko na ng gulo. Kumbaga, I want to quit dito sa mga sitwasyon na to. Gusto ko na ng teamwork, gusto ko na ng compromise, gusto ko na ng pagkakaisa. Ganun ang nakita ko dito, no? And sa nakita ko sa'yo na you want to deal to something, to someone, ganyan. Ang nakita ko na parang may mga dito sa by May, siguro pinag-iisipan mo na or ikaw, or there's a person or vice versa to. Ikaw or there's a person, kasi ako nakita dito na someone is want to deal sa'yo, no? Handun yung may mga pagpaplano ako nakikita na gusto niya makipag-collaboration sa'yo o gusto niya ng partnership sa'yo. No? Ang nakikita ko, pinag-iisipan niya yon kung paanong gawin o paano umpisahan. Or ikaw ito, ang nakita ko dito. Pero tingnan natin, bakit? Anong pakay mo kay Aries? Anong pakay mo kay Aries? Baka iba dito sa negosyo to, Anong pakay mo kay Aries? Oh! Okay. 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 Nandito, Aries, na nakita ko dito. Kung hindi ikaw ito, or vice versa, ang nakita ko ito. There's a person na nandito yung tao na ang nakikita ko sa kanya, gusto niyang, may tao kasi ako nakita na, nakita ko in the past, there's a person here na niloko ka. Hindi siya naging tapat sa'yo, na babae, na lalaki siya, naging sneaky siya sa'yo, as in, naging manipulative siya sa'yo. No, nagkaroon talaga ng pagtataksil sa nakita ko in the past. And then there's a person here na they want to hide yung nararamdaman niya sa'yo kasi hindi niya alam paano mag-umpisa. Hindi niya alam paano siya tumungo sa'yo. No? Gusto niya uling buuin yung nawasak dati. Yun ang nakikita ko sa kanya, Gusto niya mag-focus dito, pero hando yun sa part na naguguluhan siya. Hindi niya kasi alam kung paano, na anong gagawin niya, paano siya mag-uumpisa. Yun ang nakikita ko sa kanya. Or maari naman, ikaw, yung sa iba dyan, when it comes sa business naman, nakikita ko dito, mag-ingat pa rin kayo, no? Mukhang in the past, nakita ko sa inyo na baka naloko kayo when it comes sa inyong negosyo, sa inyong pera, baka ninakawan kayo, o na nagkaroon ng mga gaguhan, In the past, siguro gano'n nakita ko. Pero siyempre, kung in the past man yan or mangyayari pang muli yung part na yon, when it comes to dealing, kailangan nating maging wise, kailangan nating maging matalino, mas maging clever tayo sa kanila, no? Ingat-ingat lang kasi baka tayo is ma-scam o maloko tayo o baka paglabas tayo ng 3K, 30K, ganyan, na mawala lang sa ating bigla, Kaya ingat-ingat din sa pakikipag-dealing to someone, Ay, ano ba to? Ay, tatlo pala to. Okay? Okay? Alam nyo, sa nakita ko, siguro yung iba sa inyo, magkaiba ba kayo ng lengguwahe ng person mo? O nasa ibang bansa ka? O marami ka nakakadiling na iba't iba ang language? Ganun na nakita ko. Kasi may nadidinig akong, kaya na yun pero may nadidinig kasi ako ibang salita. Ang nakikita ko sa'yo, handito yung,
meron akong nakikita na oo, handoon sa part na you are stable, handoon yung sa part na nasa masaya kang situation ngayon. Pero ang hindi ko maintindihan lang sa'yo, bakit may talagang two energies ang nakikita ko sa'yo, two energies talaga. Handito yung sa part na kung nasaan ka ngayon or vice versa to, handun yung pagtitiis. Handun yung nagkakaroon ka ng deep wound, nagkakaroon ka na parang nakikipaglaban ka na lang. Parang, okay, ipa-fight ko to. Yan, parang yung pagtitiis ang nakikita ko sa'yo yung pagtitiis ang nakikita ko sa'yo, gusto mo nang maging masaya with your own happiness, no? Ang nakikita ko. Kasi yung, parang ang feeling ko, yung choices mo ngayon, o yung pinili mo ngayong destination, Aries, or vice versa to, hindi mo talaga gusto, no? Handun sa parang, I feel na parang napipilitan ka na lang, no? In this, by May siguro, kasi nakikita ko na maaring may kinat ka na sa buhay mo, o may bila ka na sa buhay mo, or there's someone here is blocking you, o ikaw ang nag-block. Nakita ko ito. Handun yung part na you want to move on dito sa yung gusto mo na umalis kung nasaan ka ngayon. Pero natatakot ka, or vice versa tawa. Pero natatakot ka kasi sa magiging choices mo no? Kasi iniisip mo, paano kapag umalis ako dito sa sitwasyon ko? Ang tagal mo, alam mo, Iris, ang tagal-tagal mo nang nararamdaman itong sitwasyon mo sa ngayon. Pero hanggang ngayon, year na to, no, sa nakita ko, baka 2 years mo nang nararamdaman to, 1 year, or more than pa, baka 9 years pa yan, 9 months man yan, nang nakikita ko dito, nararamdaman mo ito. Pero, grabe, sobrang, ang pagtitiis mo, gustong umalis pero natatakot ka. Hindi mo alam kung ano yung hindi mo alam kung ano yung magiging choices mo. Handun yung part na gusto ko nang mag-crossroad pero natatakot ako. Wini-wait mo kasi yung option na to Yung parang inaano mo siya, alin ba talaga dapat? Sundin mo yung puso mo, Aries. O ako sa'yo, yung puso mo. Siguro, there's a reason talaga na kaya hindi ka rin, yung iba kasi siguro, there's a reason talaga na pinaka-reasonable siguro na kaya hindi ka makaalis. Siguro, yun. Iba-iba kasi kayo ng reason. Siguro talagang may kailangan gawin, may kailangan tiisin sa part nyo ngayon. Yun ang nakita ko. Siguro, kung sa iba sa family nyo to yung isa iba sa trabaho nyo ito. Yung iba sa boyfriend or girlfriend nyo to, ipasok nyo yung sarili nyo Siguro doon yung part na by this May, makakaisip ka ng iti-text ko ba siya, kakausapin ko ba siya, pero gusto ko siyang kausapin, pero paano, ganyan. Or vice versa to, paano kung bilak na niya ako, paano ayaw niya ako kausapin. Nahandit ka sa part na ganun no? O, halimbawa, ikaw sa trabaho, ganun din. Gusto mo nang umalis sa trabaho mo o mag-iba ng business. Pero natatakot ka kasi hindi mo alam kung ano, baka magkamali ka sa magiging choice mo, baka magkamali ka sa move mo. Ganun din sa relationship ang nakakita ko dito. Pero ang sinasabi dito kasi, kailangan mong lakasan yung loob mo, no? Kailangan mong magtiwala sa sarili mo, no? Handun yung, kailangan mong, yun, tibayan, katatagan, ang kailangan mo dito, no? Sa nakita ko dito. Huwag ka mapanghinaan ng loob dito. Pero ang nakikita ko pa rin talaga sa'yo, hindi mo alam ang gagawin mo. Pinag-iisipan mo talaga na masyado. Handun yung sa part na nakokontrol ka ng nararamdaman mo Handun yung part na, you have a rule. Na may rules akong nakikita na dapat mong, na dapat mong sundin, no? Sa nakita ko dito. May mga rules akong nakikita na dapat mong sundin, dapat ganito, dapat ganyan. Pero deep inside talaga, hindi yun ang nararamdaman mo. Parang handun yung sa part when it comes sa, halimbawa, sa family mo, o sa trabaho mo, o sa negosyo mo. Handun yung part na may rules na, kung ano yung naumpisahang rules, kailangan sundin ng mga susunod na mga henerasyon. Ganon din ka na nakikita ko dito. Kaya handun yung part na nagkakaroon ng evaluation dito, handun yung back and forth na feelings na ganon.
No, yung minsan, iba na lang, yung, minsan, handun yung part na ina-adapt nyo na lang din yung situation nyo sa ngayon. Sa nakita ko ito. Ups and down kasi nararamdaman mo eh. When it comes din sa negosyo, ganun, siguro ups and down. Kaya minsan napaiisip ka na lang kung anong gusto mong gawin. Yan, lakasan mo yung sarili mo. Tapangan mo yung sarili mo. Baka yung iba dito gusto nilang magnegosyo, pero hindi nila alam, no? Hindi na alam yung gagawin nila. Kasi nahandun yung part na nakikita ko sa'yo na nahandun yung self-doubt na kung gagawin ko ba to, magsasucess ba ako? Yung gagawin ko ba to, bandang huli ako ba'y mananalo? Bandang huli, may susuporta ba sa akin? Bandang huli, kung nag-iisip ka na ng maganda ka agad, alam mo yung ganun. Handun yung part nakaka-self-doubt ka, nagiging judgmental ka na agad sa mga magiging decision mo. Oo, nakikita ko handun yung guilt. Handun na magigilty ka if ever na ikaw is na mag-crossroad o piliin ang isang situation. Oo, nahandun yun. Handun din na may binibigay sa'yo na mga sign or mga sign ng taas ng angels mo. Kaso ini-ignore mo lang daw. Maaring may mga pumapasok na sa intuition mo na ganito gawin mo o kaya nararamdaman mo pero handun yung sa part na ini-ignore mo na lang siya. Siguro nagkakaroon ka ng lack of trust when it comes to yourself kasi puro doubt yung nakikita ko sa'yo, no? Parang nagkakaroon ka ng for logic, ganyan. Sarili mo na, inner mo na yung kalaban mo, no? Ang nakita ko dito, huwag ka mag-jungling. Ang pinakaano siguro dito, sundin mo yung nararamdaman mo. Pero nasa sa'yo yun, wala sa akin, wala sa card, ganyan. Kung ano yung gusto mo. Kasi nakikita ko naman sa'yo na pagod ka ni, kung nasaan ka, pagod ka na, nahandun sa part na, ramdam ko na gusto mo nang umalis o gusto mo nang malakpasan yung mga obstacle o mga sakit na nararamdaman mo. Sa nakita ko, gusto mo nang ma-overcome yan. No? Kasi nahandoon sa part na hindi mo siya ma-release. No? Handoon sa part na nakita ko, nasasaktan ka. Handun yung loneliness. Handun yung parang nawawala ka na sa sarili mo. Kasi, siguro, teka lang, gusto ko i-short to eh. Aray, anak, hindi naman makita ni mami. Hindi makita ni mami. Mga anak ko, tumutulay sila dun sa bangs ko. Tumutulay sa bangs ko, Diyos ko po. Di na nakakita si mami. Bakit po? Tingnan natin. Nagpaplano ka pala, no? Nagpaplano ka pala. Puro plano ang nakikita ko sa'yo, Aries. Or vice versa to, ha? Puro pagpaplano. Okay. Okay, nakita ko na kung bakit. Handito ka ngayon sa party ng life mo, Aries, na pagod ka na, you want to release, and you want to let go itong mga sitwasyon na nakakabigat sa'yo. Pero nandun sa part na natrap ka talaga. Napipigilan ka rin. Sarili mo na rin na nakakapigil sa'yo. As in. O kaya sa nakita ko dito, there is someone here na ayaw kanyang umalis. There is someone here, or vice versa to, there is someone here na napipigilan ka o pinipigilan ka niya na pumunta sa gusto mong destination. Yun nakita ko dito. Parang nahandun sa part na gusto mo nang i-withdraw, pero nahandun yung sa part na paralyze ka na-paralyze ka na lang. Hindi mo na parang may mga ibang tao dito na nakita ko na yung takot, yung mga nararamdaman nyo, parang paralisado na, parang ano tawag dito? Kahit nasasaktan ka, oo, ang sakit. Parang magiging ano mo na to, Aries, magiging, ano ba to? Pang araw-araw na pamumuhay, yung hurt mo. Kung ganyan lang na ano. Kasi araw-araw na nakikita ko, nasasaktan ka. Naparalyze ka na sa takot eh. Namamanhid ka na. No?
siguro mas good siguro kung ano siya, i-face mo yung difficult decision sa buhay mo. Siguro this is a time na obstacle must be faced, ano. Kailangan mo magdesisyon sa buhay. Kasi alam ko na pagod ka na. Kung sino man tong toxic person or a person na nakakapagpigil sa'yo, no, sa nakita ko sa'yo, siguro, this is the time na, no, na magdesisyon ka na rin sa buhay mo. Yun ang nakita ko, Devil, bakit nandiyan ka? Yung iba dito, may nakita ko dito na siguro pala inom ng alak, andun yung part na siguro palasugal, babaero, sinungaling, may addiction, ganyan. Ang nakita ko dito. Okay, sa nakita ko sa'yo, andito yung part na hindi ko alam kung ang karelasyon mo Aries or vice versa ito na kasi nakita ko nga sa'yo, di ba? There's a young woman and dealing with a relationship with a blonde woman yan, na andito rin yung si family, ang nakita ko dito, kasi nakita ko naman talaga may mga problema kang pinagdadaanan sa ngayon. Andito yung sa part na talagang there's a tradition ako nakikita sa'yo na gusto mong sundin, na dapat sundin. No? Kaya yun yung nakakapagpapigil sa'yo, yun yung nakakapagpablock sa'yo, or vice versa to, no? Oo, handoon sa part na may gusto ka dito sa isa dito, no? Na maaring this is a family, etong isa, and then gusto mo pumunta sa young woman, pero nagkakaroon ka pa talaga dito na ano, kasi hando yung tradition na kailangan sundin, ganito dapat. Nakita ko ang tagal mo nang natrap dito sa sitwasyon na to, Aries. Oo, namimiss mo yung a person in the past na your soulmate na nakikita ko sa'yo na namimiss mo yung mga happenings and care nyo sa isa't isa. Kasi handun yung nire-reminisce mo yung mga good things, yung mga good memories, yung mga pinagtatawanan nyo, yung mga sweet memories and good memories. Nakikita ko ganun. Pero handito ka pa rin sa part na tinatanggap mo nila yung sakit at pagod na nararamdaman mo sa ngayon. No? Kasi trap na trap ka. No? Handun na yung part na siguro nakakaisip ka na rin ng mga dark thought, ganyan. There's a toxic person sa buhay mo ngayon or a toxic situation sa buhay mo ngayon na hindi ka makaalis. Yun ang nakita ko sa'yo. Pero kailangan siguro na na mag-move ka na rin, no? Pero, well, nasa sa'yo naman yun, ang nakita ko sa'yo. Kasi, pero nararamdaman ko sa'yo na gusto mo makipag-union, gusto mo makipagkita, at gusto mo uling mabuo yung buhay nyo. Siguro yung iba sa inyo, meron kayong bagong bahay, sa nakita ko, or bumili kayo ng bahay, o nagpa-renovate kayo ng bahay, o may inaayos kayo sa bahay. Yun ang nakita ko, no? Andito kasi sa part na may iniiwasan ka rin talaga. Iniiwasan mo na magkaroon ng mga kaguluhan, kaya siguro na hindi ka makaalis. Natatakot, there's a fear of pain. Ako nakita, nagkakaroon ng mga delay sa iyo Kahit na gusto mong makipagkita o gusto mong makipag-union to someone sa mga cross relationship mo man yan, o dati mong boyfriend, girlfriend man yan, o dati mo naging pamilya, o tinuring na pamilya, or business mo man yan, o work mo man yan. Andun yung part na nagkaka-delay ka dito, no? May nakikita rin ako na transformation sa'yo, no? I don't know, yung iba sa inyo siguro nagkaroon ng mga transformation sa buhay nyo, no? Yan. Nakikita ko din na, tingnan natin. Yung iba sa inyo kasal, no? Or kasal kayo, pero kasal talaga iba sa inyo. Iba sa inyo kasal Kasal kayo pero nahandang yung part na may gusto kayo. Iba. Or vice versa to, Pasok niya yung sarili niyo. O baka, okay, may third party, Nakita ko may third party. May third party talaga sa buhay mo. Handun yung emotion. Handun yung everyday nag-iisip ka ng mga gusto mong gawin sa buhay mo. Nag-i-illusion ka. Handun yung everyday na gusto mo na maging masaya. Gusto mo na may ma-achieve. Gusto mo na ma-achieve yung gusto mo. Gusto mo na ng happiness. Gusto mo ng pagbabagong buhay. Every day, every night, actually, every night mong iniisip
itong sitwasyon na to. Kaso, ayaw mo lang na magkaroon ng gulo. Ikaw na rin yung mismo umuiwas sa mangyayari yung gulo. Siguro nga kasi nga, may family ka or vice versa na may gusto ka, hindi mo siya kayang puntahan. Nandun yung lungkot, nakita ko nagsisinungaling ka na rin sa sarili mo. Sarili mo na lang yung sinisinungalingan mo, or vice versa to. Kahit na gusto mong makipag-commit dito sa sitwasyon, kahit na may gusto ka nang ikat sa buhay mo, no? Kahit na, handito yung, nakikita ko yung pagpapahalaga sa isang tao. Handito yung pagpapahalaga sa isang tao na nakita ko na gusto mo siyang pahalaga, nakita mo siya na, oh my God, dati kong person, yung soulmate ko, ang ganda-ganda niya, ang pogi-pogi niya, okay na siya. Yun lang din yung everyday mo naiisip niya. O kaya when it comes sa negosyo, ganun din. Yung dati kong negosyo, ganito, ganyan, ganyan. Kahit na mahirap, kahit na nagkaroon kami ng problema, pero ang saya. Pero okay yung nagiging kumbaga, maganda yung takbo. No? Yung sa ngayon, oo, siguro, super ganda ng takbo ngayon. Kaso, may something missing, no? Maaring gano'n, no? Ganon din sa relationship, ganon din sa boyfriend, girlfriend, o asawa mo man yan, o ano man yan. Sa co-workers mo man yan, o friend mo yan. Ganon din. So, yung iba dito sa nakita ko sa inyo, siguro, may nakilala kayong new person sa isang celebration, sa, ano tawag sa Tagalog nito? Yung, halimbawa, may friend ako. Tapos, Aries, meet my friend. Yung gano'n, paano tawag dito showcase? Basta something gano'n na siguro may na-meet ka sa isang celebration o happening o ano man yan na may ipinakilala sa'yo, no? Baka may nakilala kayang new person and then nagustuhan mo siya. Then every night mo siyang iniisip. Or vice versa. Ito ha. Kasi may nakita talaga ako sa'yo, Aries, na may gusto makipagkita sa'yo. Pero nandun siya, nasa sitwasyon siya ngayon na terrible ang kanyang iniisip. Or vice versa to. Hindi niya kaya. Puro siya lang isip lang siya ng isip. Minsan hindi na niya alam, hindi na siya nakakatulog. Yan, baka Aries, yung iba sa inyo hindi na pagkakatulog. Ano? Andun sa nag-iisip siya, hindi niya alam kung saan talaga kanyang tamang destination, no? Nawawala siya sa tamang linya ng kanyang destination. Kasi kahit na gusto niya mag-crossroad, hindi niya magawa. Kahit na gusto niyang humiwalay sa kinakasama niya, hindi niya mawala, or ikaw ito, no? Andito yung sa part na may mga magaganap or mga biglaang mangyayari. Ako nakikita. Okay. May mga biglaang mangyayaring pagbabago sa buhay mo this May 2024. Maari may magbiglaang makipag-communicate sa iyo, o may mga biglaang kang makilala, o may biglaang kang makareceive ka ng message to someone, or ikaw ang gagawa ng move na yun, no? Sa nakita ko dito. Yun. Within a weeks lang, baka 3 weeks, 3 days lang, mga ganyan, 8 hours, ganyan, 8 o'clock, baka may ma-receive ka, o may makipag-communicate sa yung tao. Or baka natapos na to, ganyan. May mga mangyayari din na hindi mo aasahan na maaring bigla ka makawala sa isang sitwasyon. Makaramdam ka ng freedom. Maaring ganun, makaramdam ka ng ganun. Siguro this May, mas malalong maiintindihan yung mararamdaman mo o yung mga sitwasyon na pinagdadaanan mo. No? May mga gusto ka nang tapusin eh. May mga biglang mangyayari na hindi mo inasahan, maaring may maghiwalay, no? Maaring magkaroon ng mga separation when it comes to a married, maaring may mawala. I'm not saying that na lahat kayo this is not your personal reading, Aries, ano? Uulitin ko sa'yo, this is not your personal reading, this is a general reading. Ang dami yung energy sa mundong ito. Maasa may mga biglaang mangyayari na hindi mo aasahan. Maaring may mawalang buhay, maaring may masaktan, no? Ang nakita ko dito. Maaring mag-ingat tayo, no? Kasi may nakita ko na baka may ma-confine or baka biglaang may nakita kasi ako mabilis siya na baka may mabangga. Ang nakita ko dito.
no? Baka may ma-confine o ma-paralyze. Baka may mabangga na kailangang mag-heal ang nakita ko. Pero I hope naman din na umaasa pa rin ako na makaka-recover ang lahat, no? If ever na mangyari yan. Nandito ka ngayon sa sitwasyon mo kasi, Aries, na hindi ka, na parang part mo na corner ka na, hindi ka na makaalis dito sa ginagalawan mo ngayon. Puro ka lang tiis, puro ka lang thought, puro ka lang pag-iisip puro pag-iisip, puro pagpaplano, pero alam mo yung gigil na gigil ka na. Gigil na gigil ka na. Pero ang nararamdaman ko sa'yo, gusto mo na umalis. Mag-ingat po tayo, baka po talaga may nag-i-spy sa'yo or you spying someone, no? Nakita ko sa inyo, iba siguro, nakabili nga kayo ng bahay, no? Siguro iba sa inyo, dito yung, ang daming hirap o ang daming sakit na pinapasay nyo sa sarili nyo. Na gusto mo nang matapos at gusto mo nang decision, pero walang nangyayari. Nalulungkot lang kayo sa nakita ko dito. Kahit na gusto mo nang magbagong buhay o gusto mo nang panibagong buhay, ganyan. Pero wala, andun. Mag-ingat tayo ha, baka kayo is ma-aksidente with a car, vehicles, ganyan, no? Siguro by this May, sa nakikita ko sa'yo, by this May siguro nakita ko na makakaramdam ka na hindi ka na masaya talaga. As in, baka ngayon nga nararamdaman mo na hindi ka na masaya sa buhay mo. Handi yun sa part na pinag-aaralan mo na yung sitwasyon mo na gusto mo na umalis, ganyan. Gusto mo na ng hindi ko talaga nakita. Ano ba yan? Puro ka lang imagine. Puro ka lang na-imagine mo yung nakaraan, na-imagine mo yung soulmate mo, ganyan. Na-imagine mo yung mga good memories or hindi mo man soulmate. Naalala yung mga good memories mo in the past. Nare-reminiscing mo yun sa nakita ko. Pero nakakaroon. May lungkot. This Aries, this May, makakaramdam ka ng lungkot. As in, makakaramdam ka ng lack of clarity, sadness, lungkot. As in, may mga false impression ako nakikita sa'yo. Parang mawawalan ka ng sigla, mapanghihinaan ka ng loob. Handoon yung magkakaroon ng mga delay. Yeah, may mga unfinished business sa inyo, no? May mga unfinished business. Nandito na-trap ka kasi, nagkaroon ka ng mga mental trap. Nandoon yung sa, na walang, you feel that nobody can help you, no? So nakita ko. Pero nandito kasi si dog barking, yan. Advice from a friend is needed siguro, no? So nakita ko sa'yo, no? Kasi parang, kahit na gusto mo nang umalis o ganyan, nag-i-imagine ka, nag-i-illusion ka na maging masaya, ganyan. Pero pa-turn around ka. Hindi pa-forward sa future. Nowhere to run ka ngayon, sa nakita ko. Parang handun yung resistant to change ka, as in, there's an unfinished business. Nagkaka-delay talaga. Kumaga pinag-aaralan mo pa talaga siguro yung mga situation mo ngayon. Pero andun yung lungkot at gustong-gusto mo nang umalis. Pero there is someone here na malulungkot din kapag umalis ka. No? Or maaring sa business, ganyan, may mga pinag-aaralan ka siguro na gusto mong gawing business o papasukan na trabaho. Ganun din sa nakita ko. No? Siguro gusto mo nang nagkakaseldot ka, siguro if ever na alis ka sa business mo o magtatayo ka na another business o papasok ka sa isang trabaho, siguro iniisip mo na magiging okay ba? Ganyan. Para kino-confirm mo yung the past mong pinagtrabahuhan o yung pinagtatrabuhan mo ngayon sa nakaraan. Parang pinagko-confirm mo yun. Ganun din sa relasyon. No? Nakita ko, parang pinagko-confirm mo siya. Yung relationship mo sa ngayon, and then tapos relationship na gusto mo talagang puntahan. Yun na nakita ko sa iyo, no? Parang nagkakaroon ng ganun. Pero nakita ko, siguro, I don't know, pero nasa sa'yo pa rin ang huling halakhak, no? Sa nakita ko ito, siguro, you need na rin mag-another path, no? Para hindi ka na rin na panghinaan. Or a vice versa. Ito, ha, ang nakita ko sa iyo dito, or a vice versa, no? Ang hirap mong pagdesisyon, ang hirap ng situation mo ngayon kasi hindi mo alam kung sino sa kanila ang pipiliin mo. No? Kahit na, I don't know, ganun nakita ko, gusto mo talaga. May mga pinagpipilian ka, nahihirapan ka, naguguluhan ka. Feeling mo parang wala nang ibinigay sa'yo si Lord, si universe, ng magandang blessing sa'yo.
Pero ikaw rin kasi naglagay sa sarili mo dito, no, Aries, ano. Ikaw rin at makakapag-desisyon at ikaw lang at wala nang iba. Kundi ikaw lang ang makakaalis sa sitwasyon mo na meron ngayon. Siguro iba sa iyo nagkakaproblema kayo sa pera or sa business, sa work, ganyan, no. Ganyan. O may mga pinagpipilian kayong business o work na gusto nyong gawin. Ang nakita ko to. Pero mas tinitingnan mo muna kung ano yung mga dapat gawin o ano yung mga dapat sundin o yung meron pa kayong mga pinag-aaralan sa ngayon. Yun ang nakikita kong point dito, no. Arigatou, namaste, God bless.